housekeeping kasi for the red side. So magiging malaking problema kung sino man yung team na nasa red. Kasi usually yung mga team talaga na nasa blue side, ito na yung mga ito na yung part ng game na nagbibigayan na kayo. Hindi lang sa in-game, pero pati na rin sa mga heroes na ino-open up. At saka lalo na ngayon, binanggit din kanina ni Ben Things na ang dami ng mga heroes na magandang pagsamahin na pwede magkaroon na tayo ng mga flex heroes. So dadating na tayo sa ating draft. Again, dito pa lang naglalaban na agad yung mga coaches natin na si Wynot and Trevor. Tinanggay Matilda, Phobius, and Moskov for Onyx Philippines. Ngayon naman for Team Falcons, tinanggal nila si Fanny, Harith, and Jushin. Kalea is waving for Onyx Philippines. Pwede nila i-pick up to. Suyu Joy as well, yung typical exchange ng MPL Philippines Season 15. Yan yung wag na tayong maglokohan. Lagi namang nandyan yan. But also the Granger, na talagang #1 pa rin pagdating sa hero contention, lalo sa gold lane. Kasi ito pa rin yung pinaka-winningest. Winningest pa. Sobrang pagkapanalo na, no? Ibig sabihin, yung mahirap din talaga kontrahin kasi. Yeah. Mahirap siyang ibigay na lang basta, pero tingnan natin kung prepared ba. Pero itong mahirap, no, mapapansin natin for Onyx Philippines, hindi din talaga nila pinaprioritize. Yeah. Probably in-expect nila na hindi siya kukuhanin. Ay! But since it's open, nagkalea first pick para sa mga Sonics. Ready na para sa mga Tsunami Slam. Unfortunately for Flap, sabi niya last week, bigyan nyo ng Kalea XP. Mukhang hindi niya ata makukuha yun. But still, the Suyu and Granger is open for Team Falcons to take. Pero hindi. Joy ang kukunin nila instead of the typical Suyu priority. And magigits mo kasi I think nasa isip dito ng Team Falcons, mas mahirap hulihin yung Joy as for the Kalea. Pero usually kasi yung mga teams talaga mas reliant sila sa yung competence ni Suyu sa early game. Lalo pat binigay mo ngayon yung Suyu kay King Kong. Na again, pagdating ng 40 seconds, lagi nasa mid lane yan. Nakita natin yan ng mga last weeks no, na nailaro nila at hindi na sila mag-aatumuli na kunin dito. Same Aray! Ay, naku, na-open pala yung Luoyi. Sinabi ni Bentings kanina yan. Oo, Kalea, Luoyi. Tsaka sobrang taas ng win rate pa rin still for Super Friends. Tsaka yung crowd control kasi, pero glue na maaga sagot for Team Falcons. Yung isang sa mga signature heroes for Flap TZ. I like this confidence mula sa Team Falcons. Hindi na nila tinago kasi usually ang nagpapaayaw lang naman sa'yo na kumuha ng glue is yung presence ni Vexana at pati na rin ni Faramis. Now that they see the Louis, it's comfortable enough for Team Falcons and medyo confident ka na rin na laruin yun kasi nakita rin natin yan laban sa match nila versus Omega last week. Yung ginawa ni Flap kay Andoryu na magdamag sila nag-1v1, ayaw siyang tulungan. Kasi pag suyo ka, hindi mo talaga yun, hindi mo kayang labanan. Yung glue, ibigay mo lahat ng kaya mo ibigay sa kanya, yung Soul Sever, yung Queller, yung Blade Search. Tapos ang sagot sa'yo, isang split-split lang. Diba? Parang ganun lang kadali talaga. Pero alam mo, kakatambay ko sa TikTok, may mga nakita ako kapag yung Kalea at Louie ay magkasama, nagkakaroon ng diversion play, sabay Tsunami Slam, tapos ipapadala sa base. Ipapadala sa base. Okay, so baka makakita tayo ng ganun. Tignan natin, Parang pwede yun, magugulat ka na lang na sobrang layo na pala na napuntahan, no? Oo. Pero ito, carry tinanggal na Selena din ay hindi natin makikita for this game. Still lacking pa yata ng mage yung Team Falcons. Yep. And for Onyx Philippines, parang kulang pa sila na XP lane tsaka yung hero for Kelra. For Onyx, no, even though hindi ganun ka-successful yung Selena pickup ng Team Falcons recently, nandiyan pa rin yung respeto kay Few and how they utilize the hero in terms of macro, lalo pagdating sa mga turtle fights, yung control nila sa mga bush, yung kasipagan ni Few na maglagay ng traps, abyssal traps, and of course yung pagpapaalam sa GC ni Burrito. But for Team Falcons, I think di naman sila maubusan ng option dito. Ang daming super basic and fundamental hero na pwede nilang i-pick up, especially knowing Coach Trevor. Again, itong Team Falcons, hindi sila masyadong concerned sa mga matchups. Hindi sila masyadong concerned sa dynamic ng draft ng kanilang lineup versus their enemy. Ang pinaka-concern talaga nila dito is makabuo ng sound and fundamental composition. So I do think for our Team Falcons, andyan pa rin yung mga tulad nila Vexana, nila Faramis, na for Team Falcons, lalo kapag binanggit yung pangalan of you can never go wrong. Oo nga pala, parang lahat ng mga hero, kaya niyang gawa ng paraan. At maganda magiging placement ng mga skills. Yeah. So ngayon napakaganda nakikita natin na the coaches are taking their time para talagang pag-isipang maigi kung ano yung ipipick nila na hero dito. Yung sa side ng Team Falcons, medyo direct counter. Pero ito, show binan ng Onyx Philippines. Curious ako dito kung Faramis or Novaria yung paprioritize ng Team Falcons. Although, masarap din naman kumuha na rito ng kanilang roam for Ogwen. Hopeful pa rin ako sa Minotaur
sa totoo lang. Lalo ngayon na napakadaya nung range ng talon niya. Inakit yung range niya ng +1. So, lagpas cellphone, lagpas screen. Grabe yung naman yan. kanyang talon. Lalo kapag may flicker. Uy! Khalid! Wow. Khalid, eto hindi ba ito nadagdagan ng +1? Hindi. Baka daw kasi ayaw nila lumagpas sa cellphone. Ano lang yan, nagpapamiss lang. Si Khalid. Nagpapamiss lang. Tsaka tagal nating di nakita itong Khalid. I think ang isa sa mga reason na kailangan nilang magkaroon ng vision no, patungo dito sa isang Louis. Feeling ko yun din yung reason kaya tinanggal nila yung Selena kasi nga naman yung mga traps, mabibisto kagad yung mga hocus-pocus dito ng Onyx Philippines, di ba? I think for both of them, no, medyo familiar din yung Khalid matchup versus Louis. Ilang beses na natin nakita na usually itong dalawang team na to kapag may kalaban silang Louis, Khalid din yung pinansasagot nila. Medyo concerned lang ako versus the Kalea kasi pwede niyang pwede niyang tanggalin yung presensya nung Khalid sa mga skirmishes. Baka nga hindi tayo umabot sa point na team fight yung makuha dito ng Team Falcons kasi ang taas ng pick-off potential dito ng Onyx Philippines. And then they pick up the Bruno against the Granger. Na, by the way, reverse matchup yung nangyari ngayon. Nung M6 nakita natin, si Granger ang sagot kay Bruno. Pero recently naririnig ko sa mga players, si Bruno yung pinangka-counter kay Granger. Bakit pa? Paano siya yung naging pang-counter ngayon? Ano kasi, yung mid-game tempo, parang nasa-shutdown, lalo kapag bubuan mo ng magandang composition, yung Bruno, parang ang sakit ng isang Granger ngayon is if hindi nila mapatay and if hindi nila madepensahan yung mga tore, parang nawawala yung snowball na supposedly meron si Granger. And remember na nerf yan nung recent patch natin na yung late game damage ng Granger bumaba. Okay. So parang sumakto na nga, nagkabaliktad na nga sitwasyon. Ngayon naman, ang pwedeng bumaliktad na sitwasyon ay magiging final pick ng Team Falcons, which is yung Eve. Wow, kakaiba ito Parang gusto nila maglaro sa box dito ang Onyx Philippines. And I think isa rin sa mga reason dito para kahit papaano meron silang presensya pagdating sa team fight. Lalo sa objective takings, di ba? Gusto ko yung Eve and Khalid combo. Ang tawag niya yung sandbox. Basically may laruan ka sa team fight. Meron kang way to engage, meron kang way to disengage. Meron kang also way to punish yung mga enemies na wala sa positioning. Pinakamalaking concern mo talaga dito is yung Louis. Medyo walang sagot dito, honestly, yung Team Falcons. In terms of head-to-head team fight though, meron naman. Pero yung mga surprise TPs, yun yung kailangan talaga bantayan ng Team Falcons. Yung biglaan na lang na may lalabas, tas meron pa Kalea. So, grabe yung disable at saka yung crowd control para dito sa Onyx Philippines. Pero malalaman natin kung paano kukontrahin yan ng Team Falcons. More crowd control, tama ba? Ang kanilang priority din na dito sa laban. We have 2 Purify spells for the team. Again, itong ating star match. Dalawang team na nag-aasam na unang makapitong puntos para makapasok sa playoffs. Napaka-importante ngayon na magiging tempo. Is it gonna be Onyx Philippines or Team Falcons na magwawagi? Anything na i-expect natin sa early game midnight? I'd say expect, again, no, yung 40 seconds rotation mula kay King Kong. And also, pagdating ng level 4, meron po kasing combo yung Kalea na hindi lang yung Tsunami Wave into the TP, but also TP into the Tsunami Wave. And malapit dyan, may mga players na kinakasa na kagad yung Wave Breaker. Tapos ginagamit nila yung Wave Breaker as the wall para makatalon, then papasok ko sa TP. Oo nga, kasi hindi mo na nga kailangan ng wall. Basta nandun ka lang sa Wave Breaker mo. Pero may 2v1 na nagkakalap kagad dito sa may bandang ibaba. Ogun and Flap TZ. Pero alam naman natin na maglulukuhan lang yung mga yan. Tsaka kasi sabi natin para sa dalawang teams na to, umpisa pa lang, nagro-rotate na agad yung mga XP laners nila. Ayan na. Ayan, pinasok na nga kagad. At si Pew ay makakatakas din. Ito na naman, pero medyo malate to Medyo 1 minute na nung pumunta siya sa gitna. Sabi ni King Kong, nadali lang ako ng konti, pero nagawa ko pa rin yung trabaho ko. Pero si Pew, ganda ng heads up niya Alam niyang may sisilip na Suyu sa middle lane, naka-ready na yung Purify. And unfortunately, wala siyang Purify for a bit. So, susceptible pa rin naman yung Eve dito na madalawan. Kaya well covered na ni Ogun dito yung mga side pushes. Grabe mga yung bigla ka mabavacuum sa main mid. Yung gusto mo lang naman mag-clear. Pero parang nahihirapan na pumasok. And very solid yung nagiging pwesto dito ni Brusco para naka-ready lagi kung saan din dadaan si Ogun. Pero ito yung kinagandahan kapag dalawang teams na sobrang magkakilala na yung magkatapat. Alam nila kung nasan yung isa't isa. Parang ramdam mo
na, ayan o, kagaya yan, si Kyle TC nag-no-no. Diba? So, alam niya na, hindi ako pwede lumabas. Alam ko na meron nakatago dito, hindi ako magpapakita. Hindi po kita yan, by the way. Sa mga nagtatanong, hindi po kita yan pag nasa bush yung Kalea. Makikita mo na lang ngayon yung biglang tatalo na lang sa'yo. Ang tawag doon, mga behavior eh. Pero ngayon, si Brusco ay pumasok doon sa may badalikuran. Kyle TC, tamang dash lang. At si King Kong pa rin makakuha ng unang pagong ng laban. Flap TC naipit din. Dispersion rotation. Out of the guard, walang tinamaan. Pero si Kirk ay nasa ibabaw ng aren. Ogwen ay sisilip-silip lang. Pero andito na yung diversion play. Doon sa orange ba pumunta? Binago nila na sana kasi ako na after ng turtle, diretso sa purple. Ito pala orange. Sabi kasi nila, Team Falcons itong kalaban natin. Ayun na! O yun na, inarke. Oh, makakatakas pa si Kyle. Hindi. Si Bruce makakuha ng first blood. Grabeng combo ang pinapakita ngayon ng Onyx Philippines sa talagang pinag-aralan nila or binabago nila yung usual na nakakasanayan natin na rotation. Sabi nila, nasanay kayo sa King Kong pattern. Pues, welcome to the new pattern. Hindi aggression, pero controlled resource control, controlled jungle control sa side ng Onyx Philippines. And now, Team Falcons, kawawa dito si Kyle TC kasi mararamdaman niya na naman yung King Kong na nag-i-invade. Oh, tsaka parang lagi nang nakapwesto din agad. Dito sila Brusco. Okay, middle lane. Okay, napalalim yata. Nagamit na yung flicker doon. Napalalim lang si Ogwen. Nakadalawa na kagad dito ang Onyx Philippines. Napakaganda nito. Early start, no? Para dito sa Onyx. Grabe yung pulso ba? Kasi napulsuhan nila na lalalim pa nga doon or parang binate pa nga nila lumalim. Wait lang. Okay, poke lang ang gagawin. More on vision para dito sa Onyx Philippines. Ngayon naman na Team Falcons. Sabi natin parang kailangan muna mag-snowball ni Super Marco pero parang nauuna yata si Kela in terms of XP sa may top. Yep. Ang kinagandaan ba rito, nag-spawn pa yung gold lane sa top side. Usually yun yung mga favorite ng Bruno, yung kaya niyang gamitin yung crab for the stacking mechanism nung kanyang mecha legs. Kaya naman hindi ka basta-basta pwede makapag-trade lang doon sa Bruno as the Granger. Kasi kapag lumapit ka, within the range yung Rhapsody sa normal attack na isang Bruno. Ayun na, bibigyan kagad. Purify ay nagamit. Binate lang pala doon dito ni King Kong. Ni Brusco. Pero pumasok pa rin si King Kong. Natama na Soul Sever doon. Flap TC may ipit. At doon yung Abbot of the Guardian. Sasampahan na nga kagad itong si King Kong. Pero may ipit ata siya sa 5 miyembro ng Onyx Philippines. Nandito na ang pamilya at susugod na. And this time, Tsunami Slam. Mula dito kay Brusco sa may diversion play. Sino kanya magiging target? Si Super Marco. Pero makakatakas din. Oryx buff ang magiging punteriya. Wala, yung diversion na yan, nakatoka doon sa orange buff para mag-invade. And ang daya ng lineup ng Onyx Philippines dito, parang dalawa yung gatot kacha nila. Talon ng talon sila Kirk at pati na rin sila Brusco dito. And Falcons, ang hirap nito kasi yung resources na pwede nilang makuha, lalo lang nalilimitahan every single time na matatalo sila sa Onyx Philippines. At ang pinakamakakapagpatunay niyan, level 7 na si Kirk. Level 5 pa lang yung ilan sa mga players dito ng Team Falcon. It's just almost 5 minutes para sa taas na naman yung gusto nila play. Okay, Purify nagamit ni Marco habang si Ogwen ay kailangan din lumayo. Ngayon si Flap TC nakipagsabayan na sa apat. Few ay narito na rin. Gagawin naman yung reward manipulation. Yes, nagamit niya pero nakatakas yung dalawa. Si Kera ang nasampahan. Super Friends dito rin. Moves from Super Friends. Apat of the Guardian, walang tinamaan pero si Ogwen na may ipit. Super Marco with the kill, nakabawi din. Itong si Monster Mage habang si Flap ay namatay din dun sa may kabilang panig. Oh, iba na natin may explain na nabuhay pa si Kera kahit ang tagal niya na split-splitan o na-shampoo nung glue. Yung usage ng kanyang dash, ng battle spell, and yung constant basic attack. Ayan, oh. Para mag-proc yung Hasklo para hindi siya mawala ng buhay. Napaka-perfect noon mula kay Kelra. Alam niya yung mga times na hindi ako da-dash. Okay, kailangan ko na dumash. Pag hindi, wala akong ginagawa, sige, basic attack lang ako. And wala rin tumitira sa kanya. Wala. So, all in all, si Flap lang yung nag-e-effort na shampooin si Kelra. Kaso si Kelra, busy, may ginagawa din siya. Bigla sabi niya, okay na to. Ayan na. Tinan muna natin ating instant replay. Ayun halos attack. wala na buhay. Hoy! Basic attack. Basic attack sa crab. Ayun Lifesteal na. lang. Lifesteal. Hinarangan pa ni Super Prince. Grabe Yung yun. Death Sonata. Ibang klase yun pero may nangyayari din doon sa ating live. Flap TC nakabawi at nakakuha na ng isang kill. May naman si Kirk ay may ipit dito. Rerun manipulation mula kay Few. And si Kirk napakunat na talaga. Nagamit na kagad yung split. King Kong ay nandito din. Nakuha niya pa yung purple buff. Naku, talagang ginugutom dito ang Team Falcons. 4K gold lead ngayon para sa Onyx Philippines. And kung titingnan natin yung item ni Even Gold ay malaki na yung kalamangan ni King Kong versus Kyle TC. Yep, ito na yung mga typical chop suey build. Kahit sa jungle, uso po yan. Yung Fury Hammer into the War Axe na nagiging typical build-up ngayon. You just get the physical penetration mula sa Fury Hammer. And then maaga lumalabas dito yung sustain na nanggagaling mula sa War Axe, yung Spell Vamp. Now, Onyx Philippines, meron na naman tayong Onyx timers dito. Look at King Kong.
Pa 7 minutes, magle-level 12 na yung Suyu. Grabe, sobrang abilis na nagiging rotation. Ikaw ba naman, makikita mo level yung... 12 na. Di ba, makikita mo ba na may jungler doon sa jungle nung kalaban? But ngayon na ganito ang sitwasyon for Team Falcons, ano ba ang kailangan nilang gawin para makahabol? Kailangan nila humarap ng potential pick-off. Kaso, ang Ayun problema lang. rito, again, yung mga Likod. TP na iwan si Makmak! Naku, sa likod ata, Kirk ay nandito at natonta. Pero may gusto sila May gagawin dito ang Team Falcons. Si Ogen nakaramdam din na marami palang, andun pala yung pamilya sa baba. Ay, alam din ni Super Prince. Ayan na naman yung sinasabi natin na alam ng isa't isa na mayroon nakapwesto doon. Kaya iniiwasan nila basta ang team fight. Ang lupit ng TP na yun, minakro na ng Onyx Philippines. Pinaghahalo na nila yung aggression at pati na rin yung macro. Nagpadala sila ng mga tao doon. Nagpakita sila kay Super Marco. Nag-react yung Team Falcons. Naiiwan yung top para kay King Kong. Yun pala yun. Kaya pala nakaangat na yung minion wave nila doon sa may taas. At dahil napunta naman sa gitna, nasira ngayon yung bottom lane. Alam nila walang joy ah. Alam nila walang joy. Okay, ngayon si bibigyan na nga kagad. Itong si Flapty, si Abdul Tucard yung mula dito kay Kirk. At ngayon nakakuha na rin siya ng kill. Atras muna sila dito with the manipulation mula kay Few. Andun yung mga pana mula kay King Kong. Ang target lamang ay purple buff. Kinakasa dito yung diversion na hinahanap kung saan papatungo dito si Super Prince. Isasama pa ata si Brusco at si Kirk. Yung mga initiator lang, yung mga Talon Brothers. Oo, para ma-sandwich Jump nila Brothers. agad, para masira na yata yung torre dito sa may bandang gitna. May minion wave pa yung Onyx Philippines. So Team Falcons parang bibitawan na nila at nasira na nga tuluyan. This is 6K gold lead para sa mga Sonics, para sa Onyx Philippines. Ang tindi. Ang tindi ng gamit ng diversion. Oh my Hindi lang gosh. for the aggression but also for the macro control sa mapa. Pinareact lang nila yung Joy. Prinesyo ni King Kong yung tower sa top lane. Nung nagpakita si Kyle TZ, automatic team fight conversion for Onyx Philippines kasi alam nila panalo sila sa numbers game. Oo, sobrang contained yung aggression nila na panakot lang ba? Yun yung in the layman's term, parang nagiging panakot na rin yung diversion play para hindi pa makakuha ng ibang objective or jungle. Oh, wait lang! Okay, kalahati nga kagad dito si Brusco pero nabalibag na nga kagad dito si Oakland. Super Prince for the kill. Pero nasa di ba din si Brusco? Kakayanin niya ba makasurvive? Hindi. Kasi si Kyle si makakuha ng kill. Pero manipulation. Naku, nakikipaglaro na sila dun sa box. Sabi ng Onyx Philippines, sige, ilatag mo yung box, Mabu. Andito pa yung diversion. Oh my At sino God. magiging target? Si Super Makmak. Buti na lang ay nakaiwas pa. Pero basag yung torre sa itaas. Iba ba yun si Bulletproof? Oo. Napakahirap pa rin patayin. Pero Oo. kahit Bulletproof dito yung marksman ng Team Falcons, yung mga torre nila hindi. Oy, isipin mo nakasira sila sa taas, diretso, gitna, tapos pwede pa makakuha ng Lord ngayon. Yung Onyx Philippines, parang nahihirapan na talaga yung Team Falcons. So for Team Falcons ngayon, kailangan nilang somehow ay maghati-hati muna sa resources para dito sa ating laban. But damage dealt, look at that, 31k para dito kay... Oy! Maipit ata si Kirk! Pero si Brusco nakakuha ng kill. Ngayon naman nila ibalibag doon sa may gilid. Dito si Flap TC. Dire-diretso na ang pamilya sa may diversion Ayun na na naman sa naman! orange buff. Wala. Ano lang yan, pag-farm lang, sabi ni King Kong. Ayan na! Ano, Prince, padala mo nga ako doon, kulang gold ko eh. Okay, 1v1. Nakuha pa rin dito ni King Kong. Ibang klase. Parang muscle memory no, Midnight. Oo, kumbaga, for Onyx Philippines, ang nasa utak nila pagkatapos ng team fight, pag-farmin natin si King Kong, 906, level 15. Oh, di ba sabi natin pag mga ganyang mga minuto na, level 15 na si King Kong. 906, consistent. Grabe. Pero ito Team Falcons, kilala din sila as a team na grabe din dumepensa at mag-extend ng laban. Hindi na makatao yung gold lead nila, 10 minutes pa lang 11k na. Lagpas pa sa sa 1k lead per minute. Oo. Ibang klase to. Ngayon, naka-ready ata dito ang Onyx Philippines, ha? Oh, pero nag-conceal Conceal. ang Team Falcons. Yung Lord at sa may middle lane, si Owen naghahanap ng pwede puntahan. Uy, pero nagkakitaan sila ni Owen doon sa may bandang ilalim. Ngayon, yung Lord ay buhay pa rin. Flap TC ay nasa gilid din. Tamang bugal lang siya doon. Split split na gamit niya. Pero kailangan niya umalis. Andito rin si Kelran. Ako, nababaran. Si Brusco at si Super Prince ay nakaabang na kapatid to Guardian. Nakaiwas. Grabe. Dito si Kelran. Grabe naman, nilalabanan lang kagad. Inaantay lang nila si Flap TC, rather, na bumitaw. At nakakuha na ng kill. Aray ko po. Soul Saver lang yun. And this time, si Kiko ay nakakuha ng kill. Mas kita rin yung burst mula din sa Team Falcons. Super Marco ay nakabawi din. Pero andun na naman yung Tsunami Slam. Tuloy-tuloy lang ang pagdiretso dito ng Onyx Philippines habang babasagin na yung top at bottom. Oh, grabe siya kanina para na talaga makasira. Pero wait lang, pinipilit pa rin. Yun sa may top lane. Uno si Kirk naman ay maiipit. Oh, may si Ugwin rather. Kala! Maiipit din. At tatapusin na ng pamilya ang game number 1. Isang malinis para sa Super Fam. At nakita natin yun na walang iwanan. Sa kanila talagang binitawan nila yung pagsira ng other objective para masamahan. Si Kelran na nagsisplit-split, walang may iwan sa pamilyang to. Sabi nga nila,
Sundin natin ang keys to victory. Load up the arsenal. Bulletproof ka nga pero wala kang panangga ng bola. Oo nga, napakahapdi. Ang ganda ng ipinamalas dito ng Onyx Philippines. Pinaghalo-halong macro, micro, ewan ko ba kung ano pang elemento ang naihalo doon sa naging play ng Onyx Philippines. Kakaibang adjustment ang ginawa nila dito. Tsaka grabe yung muscle memory kasi 'di ba yung diversion, hindi naman siya talaga ipopwesto mo muna siya para masakto dun sa bush na hindi lalabas yung mga players. Oo. So ibig sabihin kabisado niya kung saan sila titipi agad. Ang malala niyan, feeling ko hindi shot call yun eh. Basta manalo sila ng team fight, nakita nila yung Joy, walang orange. Matik. O King, dito, may orange doon, mag-farm ka. Kasi 'di ba yung una nila mga TP, diretso sila doon pero maganda dito yung naging aggression din coming in from Brusco. So the Bruiser inches on it closer to securing that playoff spot. Oo nga pala. Yes, sobrang hirap nito. I mean, nakikita natin yung effort ni Flap TC na shampoo, pero walang nagbabanlaw eh. Hindi makahanap ng babanlaw dun sa shampoo na ginagawa niya. Nasa kabilang panig kasi. At ang ganda ng ginagawa dito ng Jump Brothers mula dito sa Onyx. Pinaliguan sila nung Kalea. And tulad nga nung binamakita natin kanina, sa draft pa lang, ito yung magiging issues ng Team Falcon when they picked up the Khalid. Lalo lang na-enable dito yung laro ng MVP natin na si Brusco gamit ang kanyang malupit na Kalea. Naging matindi yung performance rito with the sets. And ang ginagusto ko rito is medyo na-abuse din ng Onyx Philippines because of their natural play style. Na-abuse nila yung bagong mechanic dito ng pull yourself together na bumababa yung cooldown ng kanyang mga battle spells. That means more jumps and more initiations for Onyx Philippines. And gusto ko rin yung naging item progression niya. Alam niya, hindi problema dito yung mga physical damage dealer. Ang problema niya rito yung mga nasa harap, which is primarily mga magic damage dealer, yung Joy, yung Glue, yung Eve. So inuna niya rito yung Athena Shield and then ni-rush niya yung fleeting time. More initiation, more actual crowd control with the Tsunami Slam. Dagdag mo pa dyan yung combo ng Kalea and ng Louie na binanggit sa atin ni Bentings kanina. So talagang nag-gets ng Onyx Philippines yung kanilang composition, nag-gets sila kung paano i-utilize yung maximum potential itong dalawang hero na to, at na-sync pa nila doon sa King Kong pattern or yung Sigma pattern na tinatawag natin. Dinagdag pa yung diversion sa pag-i-invade ni King Kong. Ngayon, hindi lang si King Kong yung kalaban mo pag jungler ka, pati si Super Prince. Kasi kung saan-saan pinapadala ni Super Prince dito si King Kong every single time na manalo ng team fight. Actually, scratch that. Hindi nga kung saan-saan pinapadala eh. Sa orange buff, re-recta. Kasi alam nila kung saan nag-start si Kyle TZ. Every single time na mag-i-spawn, nag-spawn na yung purple buff, alam nila may orange para sa kabila. Kahit makita lang nila si Kyle TZ, mapatay nila, alam nila walang orange buff, pinapadala kagad si King Kong doon sa taas. And sa huling diversion play na ginawa ni Super Prince, kasama dapat si King Kong. Actually, hindi nga sumunod si King Kong eh. Ang nauna doon is yung Jump Brothers, si Kirk at pati na rin si Brusco, na walang sawang tumalon ng tumalon. Para na silang pantalon na pwedeng isuot ng Onyx Philippines. And again, it's because of the fact na yung flicker dito ni Brusco ay napakababa ng cooldown because of the pull yourself together. Yung 12% with all the added kills and assists, I think umabot siya ng 18% ng kanyang cooldown reduction. So that's around 108 or 109 seconds on the flicker. So hindi siya nag-hold back. Basta pwede niya talunan, tatalunan niya kasi meron siyang flicker out, pwede niya gamitin yan pang jump in. And ang kinagandahan dito also yung nagiging bagong meta ng Bruno ngayon, hindi na naka-assassin emblem yung Bruno. Ginagawa nila dito is yung common emblem Bruno na ang hirap makipagsabayan kasi meron kang natural sustain sa iyong mana, hindi mo kailangan intindihin yung mana problems mo. You also have the raw HP regen. And once na lumabas na yung Hasklo, medyo parang unkillable ka na unless i-gank ka talaga. And paano mo nga naman i-gank si Kelra kung si King Kong pa lang ang laking problema na yung spasyo na binanggit ni Burrito kanina sa team head-to-head, yun yung nakita natin in this game. And tumaba yung Bruno na shutdown nila yung window na pwedeng gamitin dito ni Super Marco. Even though mababa yung damage na pinamahagi dito ni Kelra, for sure napakataas nung kanyang teamfight contribution and of course nung tower damage dito laban sa Team Falcon. So talagang nagkatotoo yung binabakita natin during the drafting phase na na-shutdown dito yung window ng Granger. Hindi sila naka-snowball, nag-recovery mode dito si Kyle TZ. And then si Flap TZ, yung ginagawa niyang pan-shampoo, unfortunately, hindi nag-convert yun into actual kills and objective. Even though napakataas ang kanyang damage na tinatangke for Team Falcons, 85k. Reminder kahit nga nag-split-split, di nga binabanatan ng Onyx Philippines. So that's raw damage taken
mula dito sa mga damage dealers ng Onyx. And mataas pa rin naman yung damage output dito ni Super Marco, pero iba pa rin talaga naging spasyo dito ng ating BPI rich guy na walang iba kundi si Kelra. Kung si King Kong may 9 minutes level 15, si Kelra I think around 9 to 10 minutes full stack na yung kanyang item. So talagang napakataas na nung damage output ni Bruno, especially with the Malefic Gun. Mataas yung range, mataas yung damage output. And unfortunately for Team Falcons, dun sila nawalan ng sagot. Hindi nila kaya pasukin yung Bruno. And si Kelra, tower lock lang.